Magkano pinapadala mo sa kanila? Buo, yung 8,000? Hindi naman, minsan 6,000, 5,000. Para sa'yo yung 3,000 or 2,000? So, Opo. pangangailangan mo din? Opo. Okay. Boom! Diretso at agad sa pera at pagtulong. Ito yung madalas na hindi pinag-uusapan ng mga breadwinners. Hanggang saan dapat ang tulong pag-usapan natin to. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Grabe, napanood ko tong interview ni Meme Vice sa isang kanyang contestant. Si tatay, no, na talagang tumutulong sa kanyang mga kamag-anak at ano ba talagang buong kwento nito. Okay? Panoorin natin to. Ilang taon na sila? 40. 40 years old. Opo. Ba't hindi nagtatrabaho? May sakit ba sila? Or... Wala lang, mga nag-asawa ng mga magay. Hanggang kailan mo balak ipagpatuloy ito? Depende sa kung kayanan ng katawan. May anak na yung 40 years old na tinutulungan mo, Meron lang. pero walang trabaho. Wala. Lahat sila doon, walang trabaho eh. Grabe, grabe, grabe. Alam mo, classic na Pinoy breadwinner. Eh, no? Pag isa lang kumikita, lahat ng barangay ay umaasa. Yung tumutulong, pawis, pagod, yung tinutulungan naman. Again, ayaw natin manghusga, yun nga, walang trabaho, kampante. At ang masakit pa, bit-bit pa ang ibang pangangailangan ng kanyang inaalagaan. Dapat maging wake-up call sa atin yan. Alam mo, lahat tayo dapat, lalo na lang mga kababayan nating OFW, kung may mga kamag-anak kayo na nagkatrabaho sa abroad, ang goal doon is panamantala na pantawid gutom lang para makabangon kayo, para makarecover kayo, na bumangon tayo sa sarili nating mga paa dito para pagbalik nila, may aasahan sila. Pero kung talagang aasahan natin lahat yan forever, naku, trap na yun doon, forever. Di ba? Parang Netflix account lang yan. Isa lang nagbabayad pero lahat nakikishare. Diba? So, it's very important for us to really talk about this, itong topic na ito. Pero, alam nyo, habang nag-i-interview, meron lang isang pangarap, si tatay. Ano yung pangarap niya? Na makabalik lang ng probinsya. At anong ginawa ni Vice? Anong Christmas wish mo para sa sarili mo? Sana gusto kong makauwi lang. Ng Davao? Opo. Anong uwi? As in, pag umuwi, doon ka na or bibisita ka lang for Christmas? Bibisita lang. Bakit mo gusto mangyari? Almost 15 years na akong di nakauwi doon sa amin. Sa Pasko, bibigyan kita ng plane ticket para makauwi. Thank you po, thank you. Maraming salamat po. Ngayon, tignan natin, ang galing talaga ni Vice, no? Mapapansin mo, hindi siya nagbigay ng sobrang cash, which normally Vice does, di ba? Yung instead na pamasahe, di ba? Sapat lang. At saka yung personal na gamit lang at paulit-ulit niya sinasabi para sa ito. Bakit? Kasi alam niya, kung malaki ang ibibigay niyang pera, malamang 99% ibabalik din lahat yan sa mga taong umaasa sa kanya. Do you agree? Kaya mga breadwinners out there, ito lang tanong ko. Tinutulungan mo ba sila o lalo pang ini-enable mo ang kanilang sitwasyon? I once heard a counselor ng mga dependents, yung mga addict. Sabi nga nung counselor sa group of people. Alam nyo ba, in reality, ang problema hindi po yung addict. Ha? Sila nga nagbibigay ng sakit ng ulo. Hindi. Ang problema kung sino nag-enable ng addict. Sino nagbibigay tuwing nanginginig. Sino nagbibigay tuwing nagwawala. Sino nagbibigay o sino nagsosolusyon pag may problema na sa labas. Siya ang may problema. Kasi nga, hindi nila tinitiis, hindi nila tinutulungan yan. Alam mo, parang load lang yan eh. Kung padala ka ng padala, hindi sila matututong maghanap ng sarili nilang wifi. Kaya nga mga kapatid, no, ang ganda talaga ng puso ni Meme Vice. On top of what nabigay na niya, meron pa siyang promise na dagdag regalo. Ano yan? Bibigyan din kita ng pangregalo mo sa sarili mo, kung ano pang kailangan mo dyan. I will make sure madadagdagan ng ngiti yung mukha mo sa Pasko. Yan lang naman ang hiling Thank you po, Meme Vice. Generous talaga si Meme Vice. Kaya alam mo, some people will say things na about Vice, pero I do believe, no, sa puso niya, talagang malambot puso niya. Dahil nga, doon din siya galing. Pero yun nga, yung pagtulong, katulad ng ginagawa niya, dapat may limit. Tumulong tayo, dapat tayong tutulong. Dapat we should learn how to help with wisdom. Dapat tularan po natin si Vice na marunong mag-discern. Tutulungan kita sa pamasahe mo, konting pera para sa'yo, pero hindi kita i-enable para tulungan mo yung mga kamag-anak nila. Kaya ikaw bilang breadwinner, tanungin mo sarili mo, yung tinutulungan mo ba, worth it ba talagang tulungan? Sila ba incapacitated na hindi nila kaya magtrabaho? O ini-enable mo lang ang kanilang
katamaran. Ine-enable mo lang ang kanilang mga bisyo at wisyo sa buhay. Something to think about. Kaya mga Kaching Positive, let me ask you this question. What do you think you have learned in this session of ours? Number 1, again, tumulong, pero piliin ang tamang tao. Number 2, huwag kang magpaabuso, mag-iwan ka para sa sarili mo, at higit sa lahat, kailangan maging wise ka kapag tutulong ka. So, please comment in the comment section kung ikaw ay nasa sitwasyon din ni tatay na gusto mo tulungan ang iyong kamag-anak incorporated, hindi mo na alam kung anong gagawin mo dahil mahal na mahal mo sila. Okay, please type it in the comment section. At kung gusto nyo pang matutunan kung paano magamit nyo ng tamang pera na hindi lang kayo makakasurvive, uy, alam nyo ba, panoorin nyo yung video. Oo, okay, timely itong video na ito. I got a interview sometime ago with Mayor Vico Soto, at kung gusto malaman kung anong pinag-usapan natin, paano niya na-solve ang katiwalian sa pondo ng gobyerno ng Pasig, nako, panoorin nyo. Kung hindi nyo pa napapanood yan, panoorin nyo na lang. Thank you very much for tuning in for this episode. I hope that you are enlightened. Thank you very much kay Meme Vice. At syempre naman, sana marami pa tayong matutunan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.